B exclusives. It's another Sunday, and today is the day before the big week where we play a lot of OPM music a lot. Tomorrow will be the start of Linggo ng Musikang Pilipino, and ngayon meron tayong bisita na magugustuhan nyo. Isang bagong P-pop group. Yes. Alam naman na a few weeks ago sa ating sister station na All Hits 24, nagkaroon tayo ng 3 bigating P-pop groups at hindi tayo magpapahuli. So itong bagong P-pop group na ito, magugustuhan nyo to. Isang member diyan ay taga-Imus. Oh, kababayan natin si Pablo diyan, for sure. Anyways, please welcome Gensix! Hello. Hello. Hi, Gensix! How are you guys? Hello po. Kamusta kayo dyan? At sino ba yung... Before we move on to anything else, I just want to commend all of you guys for kahit Sabado ang interview na to, in-air na natin to, pwede naman banggitin na in-interview natin to ng Sabado. Thank you for making the time in doing this interview. Thank you very much. Thank you din sa pag-invite po namin. Thank you po. Okay. Bago tayo magsimula, would you mind introduce yourselves one by one, please? Okay. Pakilala po kami. So hello everyone, I'm JB. Hi everyone, I'm Chris. Hello, I'm Kiyo. Hello po, ako si Jayu. Hi po, I'm Genshin. Hello, I'm Leo. And we are Gen Z. Yun po. Yes, Gen 6. So, before we start, sino ba yung taga-Imus diyan na tinutukoy ko kanina sa introduction? Sino ba yung taga-Imus ulit? Oh, Yes. Genshin. Parang kamukha mo yung isang member ng BGYO, ha? Sino po? Sino po? Sino po? Parang kamukha mo si Jello. O si Mickey. Sorry. Pwede rin si Mickey. Parang pinaghalo si Jello at si Mickey. You can say that na lang. Milo. Thank you po, Milo. Milo. Milo pala. Milo. O Lomi. O pwede naman Lomi. Lomi ng Batangas. Lomi. Sa Batangas yun. Ito po, taga Batangas. Iyo. Kapitbahay din ng Cavite. True. Okay lang. Anyways. So, alam nating lahat na bagong P-pop group po to, guys. At para sa inyong ano ba ang kwento sa name na Gen 6? Ano ba ang pinagmulan niyan? So yun po, Gen 6, brief explanation lang, is a fusion of all generations together to create a unified music na makaka-relate po ang lahat ng generations. Siyempre kami pong 6 and we want to embark in the P-pop scene and yung music po namin na umabot po siya sa kahit ano pa mang generations, kahit wala na ang Gen 6 and magpatuloy pa po siya hanggang sa mga susunod pa. Ayun po. Yes. Parang magandang explanation yan yung sinasabi nyo. Kasi music transcends all ages and all generations. Yes. We want to target all of the generations, the diverse generations na makarelate sa isang music. Yes. Correct. So magandang isipin niya kasi music can pass on. Ika nga. So paano ba nagsimula ang Gen 6? Can you briefly tell us? So, nagsimula po ang Gen 6. Hindi pa po kami Gen 6 noon last year. So, nag-audition po kami mga members po. And yung iba po dito na-scout po during that process. So, after ng audition po, parang may mga undergo pa po kami ng evaluations kung saan po parang na-eliminate po yung ibang mga trainees until naging 6 na lang po kami. And last February po, nabuo na po yung group as official na Gen 6 po. Yes, magandang isipin yan. Pero, so nakakatuwa isipin na lahat merong pinagdadaanan at nakakatuwa
na merong isa na marami sa atin merong background sa mga ibang entertainment. Ako, personally speaking, wala akong talagang experience sa mga singing and dancing, pero I would love interviewing people who do those things. By the way, sino ba sa inyo sumali na sa mga reality singing contest or mga singing contest or dancing contest or such? Ako po noon, nag-try po mag-audition sa Idol Philippines doon sa amin. Bale, napagtripan lang din po ako ng mga kasama ko kasi yun po ay parang college entrance exam nung sa school na yun. Then sa katabi po nun, may gym po doon. May ginaganap po pala na na audition ng Idol Philippines, yung first season pa lang po yun. Then, nung after po ng exam, tinulak po ako ng mga friends ko na mag-audition kahit wala po akong ka-prepare na kahit ano. Then yung isang po kasama, may mga -1 siyang music sa sa cellphone niya. So, Yeah. parang ng pagkakataon yun. So, tinry ko na rin kasi first time ko din po yun and parang ma-expose ako sa ganong kind ng ah, industry and show business. Yes. So, do you remember kung ano ba naging audition piece mo? At okay lang, isang line lang, baka makopit online tayo. Remember kung ano ba audition piece mo? Bale, dalawa po yun. Isang Tagalog din, isang English. Sa Tagalog po, Bakit Ba Ikaw by Michael Pangilinan. Then, ang next ay Week. Bale, tapos. Kahit Bakit lang, ba one lang. ang naiisip ko at di na mawala-wala pa. Kahit na alam ko lang ang puso mo ay may mahal na ngang iba. Ayaw ng paawat ng aking damdamin. Tunay na mahal ka na. Sana'y hayaan mo. Ibigin kita. Maghihintay pa rin at aasa. Very good, very good. Pasado. Good. Kung ako, season 1, no? Tama, yung batch ni Yes. Zephany, right? Yes po. Batch Correct. ko din. Sabi, kung nakapasok ka, ako para sa akin personally, kung ako si James Reid, isa sa mga season 1 judges, I would say yes in a heartbeat. Sayang hindi ka nakapasok. Yun na. No? Sayang. You would make a good bet talaga kung kung nakapasok ka sa next round. Sayang, no? Nakadestiny Anyway. po sa Gen Z. And as luck would have it, napasama ka sa P-pop industry. Yes. So, bago tayo tumuloy, meron tayong mga ilang tanong na akong nag-isip. So, bagong kayong P-pop group, right? Ano ba Yes. mga struggles nyo bilang bagong P-pop group na you can share with us? Ayan po. Pagdating sa struggles namin, yung una po talaga, I would say, sa schedule, pinipilit po namin talaga siyang mag-match. So like, we have personal things, gano'n. And second po, siguro yung mga ideas namin. Kasi po mostly pag nagdi-discussion kami, sobrang ganda ng idea ng lahat ng members na parang nahirapan po talaga kami kung anong pipiliin, anong gagawin namin. Pero through careful discussion naman po, na pagpipilian namin. Masasabi ko lang po na ayun lang po yung pinaka-struggle namin as a group right now. Yes, and by the way, si Kenshin talaga, napag-usapan namin yan on air bago tayo tumuloy. Napag-usapan namin on air na, as you know, parehas tayong imusenyo. True po. So, kahit si Pablo din. Si Pablo, kilala mo na, everyone knows Pablo, but alam natin na imusenyo si Pablo. At si Josh Call na might add. Yes. I'm not sure kung anong parte ng emo si Josh at si Pablo, pero baka alam mo, Kenshin. Baka alam mo. Ba magkita-kita po coincidence lang ba? Hindi mo alam kung saan. Ay, kung saan po sila, hindi ko po alam eh. Sabi. Hindi, yung kung saang parte ng emo si Josh at si Pablo. Hindi ko po alam kung saan po silang part.
ng Cavite. Malawak kasi ang emo, so intindihan natin yan. Anyway, moving right along. Baka ma-call out tayo dito. Sorry, guys. Okay lang po. Okay lang po. All right. So, but with the struggles going through, ano ba mga strengths no bilang bagong P-pop group? Ano ba mga kalakasan nyo? Strengths? As Gen 6 po kasi, bukod po sa mga sarili naming kakayahan, isa po sa mga strength namin yung unity po as a group para makapagbigay kami ng magandang performance po. Bukod doon yung creative vision po ng bawat isa, kasi nakakatulong po yun para sa future, sa mga performance namin. Ganun. Tapos yung adaptability po, nag-experiment po kami ng iba't ibang styles para maging relevant po and engaging pa rin kami. Yun po. Yes. Makakatuwa isipin na lahat ng nangyayari sa ating paligid. At I'm so pleased to hear na maganda, narinig ko maganda yung choreography na nakita ko sa online. Not sure pa, pero kung kayo yun, pero I think you're gonna do good in the P-pop industry. I can feel it. Yes po. Salamat. No problem, no problem. Anyways, so considering na bago kayo, do you plan to write original songs as well too? Besides yung bago yung pre-debut single. Para sa kaalaman ng lahat, bago kayo sumagot, meron silang pre-debut single na LSS. So, ano ba? Do you plan to write more original songs? Yes po. So before yun, gusto ko lang po ano sa inyo, out na po ang aming pre-debut single na LSS and you can stream it now on all music platform. So regarding naman po sa pagko-compose ng original music, yes po, we're planning to create original music since we want to explore our creative side naman po through writing and composition. Pero at the same time po ay nagsisik po kami ng guidance from the experts sa pagsusulat like Sir Exis, siya po yung aming composer na tumulong sa amin mag-envision ng kanta namin ng pre-debut single na LSS. And yun po, sana abangan niyo po yung mga masusulat naming original kanta na from our heart mismo. Yes, from the puso talaga. Kakatuwa isipin na meron tayong mga magagaling na kompositor na makikipagsabayan sa mga bigating composers na nagpasikat ng mga P-pop hits gaya ng yung kay Pablo, yung sa SB19 na Gento at saka yung sa Pantropico. I hope na magkakaroon ng coincidentally enough rather, isang nakaka-LSS na song ang LSS. Actually po, is nagpe-prepare na po kami para sa aming debut song, which is collaboration po namin mga ideas and yun. Yung ano po naisip po namin sa mga sa mga ipapasok namin ano po ideas, concepts, lyrics and para po maging maganda yung debut song na hinahanda po namin. So abangan niyo po, malapit na. Yes, abangan namin yan. So, speaking of LSS, ano ba ang creative process behind it? Can you share with us? Ayun po. Creative process ng LSS, as we told earlier po na marami po kaming creative visions and ang tawag doon? Nagkaisa po kami na ang maging concept ng LSS is inspiration. Kasi po, lahat tayo is na-inspire na and it urges us to do more, mag-improve sa kahit saan dahil sa inspiration namin. And lahat po kami is mahilig sa music. So, lahat naman po tayo is na LSS na. So, but di po kaya natin i-relate sa pag-ibig? So, LSS means parang paulit-ulit na siya sa utak mo. And same like sa pag-ibig, pag na love at first sight ka, paulit-ulit na rin siya sa utak mo. Kaya yun po yung naging creative vision sa LSS. Ay connection sa pag-ibig. Kayo po ba kayo daw? Na LSS na ba kayo sa pag-ibig? Oh my gosh! Focus na muna ako sa trabaho. Yun lang masasabi ko. Pero lagi ako nababasted kahit ganyan ang itsura ko.
Sa totoo lang kasi, let me admit it to all of you, I'm confused at myself, to be honest. Confused at my sexuality, confused in whatever life gives me. But whoever's the one for me, para sa akin talaga yan. I'm not mentioning who it is right now. I'm just searching. Pero kung sakaling mapasali ako sa Especially For You, malay nyo naman. Baka makita mo ako sa Especially For You. Manonood po kami. Basta ikaw po yan. Naku po, baka makita nyo na ako sa TV. I'm not going to say it right now, pero hindi pa ako handa para magmahal. Pero when the time is right, and when God really wants me to fall in love na, that's when I'm going to tell what's going to happen in my love life. But for now, focus muna ako sa trabaho. That's all I can say right now. LSS sa trabaho. Sorry sa ating mga... And right now, in case you're wondering, ladies and other interested genders, yes, I'm single. Single po si All Puro. genders, okay lang. Basta wag lang, just respect my beliefs and all that. No, biglang naging love advice na ang programang to. Nakakatawa na love advice na, interview na, naging kung ano-ano na itong talk show na to. Ano ba tong next? Game show? No, wag naman sana. Joke lang, joke lang. Joke lang to ha. Sorry. Anyways, bago tayo tumako, meron kaming nakita namin yung mga concept photos nyo. Oh my gosh, ang nakakaangas pala yung mga itsura nyo. Ang galing. Parang nare-remind sa akin ng mga ibang groups. Parang ka-level nyo na kahit pre-debut ang mga P-pop groups na malaki. Sabi sa Thank you po. Wait, before we move on, Kenshin, bago tayo tumuloy, mga pala, meron akong sasabihin. Friend mo pala si Axel ng Aja? Is it true? Friend? Kilala mo- No po. Ano po? I don't think we have met na po, as I remember po. Oh, parang dummy account siguro yan. Anyway, That's soon. Pero why not po? Kung may pagkakataon and kung makapag-interact kami, I would love to be friends sa kanila po. yes, very good. So, speaking of interacting and collaboration, kung sino man ang gusto mong collaborate individually, one by one, and in the world of P-pop, kung sino man ang gusto niyo mag-collaborate, you let them know right now to tell us. At malay natin, makausap natin yung mga management. So, unahin natin from left to right. Ako po, Bini. Wow, dream big, Bini po. Yes. So, ako lang. Ako po, Vision po. Ako naman po, The Kings of P-pop, SB19. Oh. So, yun. Sa akin naman po, actually, lahat naman po kasi, P-pop is filled with talented people. So, sino man po yung darating in the future, makakulab namin, as much as we want to, lahat po halos sila, para different concepts, gano'n, and genre. So, kung sino man po, I would love to have them collaborate as well. Sa akin naman po, alamat po, para kasi po, di ba nga po, alam po natin na yung music po nila is like, nare-represent po yung culture ng Pilipinas. Para mas maganda po yun na mas makita po through generations, para pag pinagsama po kami ng Gen 6 pati ng alamat. Ganun po yung mangyayari. Through generations, sa papakita po yung culture ng Pilipinas sa music. Ako naman po, since matagal na po akong 18, so SB19 po talaga. So, dalaw sa inyo, gusto nyo mag-collaborate sa SB19. Wow! That's good. So, meron ba kayong mga events na naka-line up para makita kayo in person? So we're inviting everyone to come and join us po this coming July 27 at Isitan Mall Recto.
Ang event po na yun is called Weekend Good Vibes and isa po kami sa mga guest performers ng event na yun. So kung gusto niyo pa po ng mga updates kung ano po yung mga future events namin, you can always check our Facebook page at Gen6 Official. Yun lamang. Yes, check our social media po if you want to know more about our ganap's. Moving right along, meron ba kayong mensahe para sa inyong supporters? The floor is yours. Take it away. Ano ba mensahe niyo sa supporters? Yes po. Maraming salamat po sa mga sumuporta po sa amin simula pa nung teaser video po namin hanggang sa na-release po kami as a group. And sa mga sumuporta po sa amin sa mga events po, katulad po nung sa Dapat Alam Mo, and sa mga upcoming events pa po na mangyayari. Sana po patuloy niyo pa po kaming suportahan, and we promise po na we will make you proud. Thank you. Yes, we'll make you proud, and especially sa mga emosenyos na oy, may mga puso na lumalabas. Parang camera filter yan. Nakikita ko mga puso-puso. Ang ganda, ang cute. Sana wala akong ganyan. Ang ganyan ko lang mga wala naman. Lumalabas lang. Wala. Kayo meron. Sana all. Nagmamahal. Ako lang yung sa mga bago tayo tumako, yung mga friends ko nga, especially yung mga dati kong classmates, shoutout sa inyo dyan. Lahat nagmamahalan. Lahat. May asawa na. Ako na lang ang wala. Ako lang ang ilan sa mga natitirang single sa kaklase. Ako, oh my gosh, anong gagawin ko? Okay lang po. Buhay ID Carrera. Yeah. Tama nga ang Bini. Ang buhay hindi karera. Buti na lang, naalala ko. And on that note, I put in another quote na related sa karera. Life is not a sprint, but a marathon. And it is full of roller coasters of emotions. You go up, you go down, but you gotta keep going. Because you never know what life is ahead for you. Malay natin, baka Tama po. if you're not destined to be at the Big Brother house, baka you might be I am destined to interview some people inside my house, just like what I'm doing right now. Parang destiny is really weird, to be honest, pero it is what it is. Di ba? Marami ako talagang natutunan sa inyong lahat. And as you know, marami akong natutunan tungkol sa mga life advices and all. So I must say thank you guys so much for joining us today, Gen6. I hope na you were enjoying this chat kasi nakakatuwa isipin na hindi lang si Pablo, si Josh ang taga-Imos. Meron pang si Kenshin na soon to be a pride of Imos din. I guarantee it. Kaya po natin yan soon. Abangan natin yan. Baka, tatawagin ko nga ang mayor, baka mabigyan kayo ng show sa Imos. Malay natin! Ano Baka naman, lapit ng kampanya. See you po. Alright. Thank you, Gen6, so much for joining us. Thank you so much po. Salamat po. Thank you very much. My name is Dom Bernardo. You're watching CTV Exclusive. Have a good day, and as always, mabuhay!